Kada po, meron tayong araw ng pagsamba, palagi po itong espesyal, hindi dahil sa atin, kung hindi dahil sa ating Panginoong Diyos. Tandaan po natin yan. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Tayo po ay manalangin na at ngayon po ay buwan na po ng Nobyembre, unang linggo na buwan ng Nobyembre. Meron na tayo ulit mga bagong celebrant. Ayan, nandyan na po sa ating board. Display na po sila, no? Hindi po, tayo po'y manalangin. Luhod na po natin ang ating gawain sa ating Panginoong Hesus. Salamat, O Diyos, sa oras na to. Salamat sa buhay na meron kami ngayon. Salamat sa kalakasan. Higit sa lahat, Panginoon, salamat, naririto kami, nakakapagpuri, nakakasamba po sa iyo, Panginoon. Talagang ang araw na to ay para sa iyo. At ang araw na to ay espesyal dahil sa iyo. Kaya salamat po. Salamat po dahil yung pribilehyo na yon ay meron kami, Panginoon. Kaya naman, God, patuloy na nilalapit namin sa iyo mag-celebrate ng kaarawan for the week. November 11 po si Marian. Lord, bless mo po ang bata na to. Patuloy na pagharian mo po siya. Good health, Lord, at karunungan nagmumula sa iyo, Panginoon. Maging asin at ilaw siya, Panginoon, ang kanyang mga klase. At kung sino pa po yung mga nakakasalamuhan niya, O Diyos, na mga kabataang katulad niya, Panginoon, siya po ay maging huwaran sa mga kabataang nakakasalamuhan niya, Panginoon. At kung ano man yung request niya sa iyo on her special day, na hindi maiksi ang iyong kamay, Panginoon, lalo't itinasa iyong kalooban, pagkakaloob mo po ito, Panginoon. Kaya salamat po, God, sa kanyang buhay. Ganon din ang mga merong sakit hanggang ngayon, yung mga inuubo pa, nahihirapan sa kanilang mga pag-ubo, like Nanay Saling, Lord, sila Arlene, sila Polo, we're praying for all of them, na mawala at maglaho na po anuman yung mga nagpapahirap sa kanilang mga katawan. At yung mga hindi rin nabanggit na pangalan, kung meron man po, Lord God, we're praying for your healing touch right now in Jesus' name. At sa bawat isa sa amin na narito, Panginoon, hindi man namin isa-isahin ang naisin na aming mga puso. Ito'y alam mo na, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, malugod ka. Simula pa kanina, dalangin namin na nalulugod ka na sa kung paano ka po namin sinasamba at pinupuri sa iyong makapangyarihang pangalan, Panginoong Hesus. Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Ay, ang lakas ng palakpak niya. Talagang mag-ana kayo ngayon. Amen! Hallelujah! Amen! So, sa umaga po na to, ay meron po tayo bagong pag-uusapan kung saan makikita po natin yung parang nakipagkulitan po si Abraham sa Diyos. Amen. So, balik po tayo sa Genesis, no? Genesis chapter 18. Tingnan natin, ano ba yung kinukulit ni Abraham sa Diyos? Genesis chapter 18. Mahaba po ito, pero babasahin na lang natin yung mga ilang verse. No? Magsisimula po tayo sa verse 20. Genesis chapter 18, verses 20 to 28 lang po yung babasahin natin, pero hanggang 33 po yung pagtatapos ng chapter 18. So, doon lang tayo sa verse 20. Basahin po natin. Kaya't sinabi pa ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo. Umalis ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit nanatili si Yahweh sa tabi ni Abraham. Yung mga lalaki po na sinasabi rito, mga anghel po ng Diyos ito. Amen. Mababasa pa rin po sila sa chapter 19. No? Verse 23. Itinanong ni Abraham, lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Makinig po tayo mabuti sa ating pong pag-aaralan sa umaga na to. Basahin niyo po ang inyong mga Bible. Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Ang sagot ng Diyos, sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti.
hindi ito mangyayari. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. Verse 26, tingnan po natin ang tugon ng Diyos. At tumugon si Yahweh, hindi ko ipahahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ito, humihirit na si Abraham. Ipagpauman po ninyo ang aking kapangahasang, wika ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo, pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon, tugon ni Yahweh. And so the bargain started hanggang verse 33. Umabot si Abraham sa pakikipag-bargain sa Panginoon ng 10. Basahin niyo na lang yun sa inyong mga tahanan. Ganun po yung tema ng kanilang pag-uusap. At umabot na lamang, sabi ni Abraham kahuli-hulihan, kung 10 na lang po yung matuwid, wawasakin niyo pa rin po ba yung Sodoma at Gomora? Anong sagot ng Diyos? Hindi ko wawasakin dahil sa 10 na yon. Amen. No? Salamat Panginoon sa pagkabasa ng iyong salita ngayon. Banal na Espiritu, patuloy na mangusap ka, O Diyos, sa bawat isa sa amin na naririto at sa lahat ng mga nakakapakinig ng salita na to. In Jesus' name, Amen. Makita po natin itong, alam na natin itong kwento na to, hindi na po ito bago sa atin, ng Sodoma at Gomora. Anong sabi ng Diyos doon sa verse 20? Napakalaki ng kasalanan ng mga lungsod na ito, yung Sodom at Gomora. Amen. So sa chapter 19 po, katulad ng binabanggit ko diyan kanina, nandiyan po yung maraming kasalanan yung lungsod na yon. Sa chapter 19, mababasa nyo, nung pumunta na yung mga anghel doon sa Sodoma at Gomora, iaano ko lang ng maiksi sa inyo, no? Nakita yon ng mga kalalakihan doon sa Sodoma at Gomora at gusto nilang palabasin. Sinabi nila kay Lot, ilabas mo yung mga bisita mo. Bakit nila gustong palabasin yung mga lalaki? Na hindi nila alam na yun ay mga anghel ng Diyos. Anong gusto nila doon sa mga lalaki? Nagpipilit sila na pasukin. Halos wasakin na nila yung bahay ni Lot. Anong gusto nila doon sa mga anghel ng Diyos? Anong gusto nila doon sa mga lalaki? Gusto nilang sipingan. Basahin niyo mamaya yung kwento. Gusto nilang sipingan. Sino yung gustong sumiping? Kapwa lalaki. Pero makikita ka, bilib ako sa sagot ni Lot. May anak akong babae rito. Gusto niyo sila na lang. Diba sabi niya? Kung nabasa niyo na po itong kwento na to, no? Ganon kasama ang mga tao sa Sodoma at Gomora. No? Isa lamang po yan sa mga kasamaan na ginagawa nila na kung saan hindi nila alam, pati anghel gusto nilang napastanganin. Pati anghel ng Diyos gusto nilang sipingan. Gaano magdumal po itong gawain na to? No? Gaano kasama ang gawain na to? Kaya naman talagang mag-iisip talaga ang Diyos na wasakin to. Dahil sabi sa kanya, nakarating sa akin, katakot-takot na sumbong. Napakalaki na ng kasalanan ng Sodoma. No? Amen po ba? Pero si Abraham, nakipag-bargain siya sa... Bibilib ka rin naman kay Abraham. Ang lakas din ng loob niya. Although sinabi niya, wala siyang karapatan. Totoo yun. Wala akong karapatan, sabi niya. Hindi ko po ikaw nilalapastangan. Sabi niya, kilala niya kung sino yung kausap niya. Pero kung 45 na lamang po, kung 4 na po na lang, hanggang sa dumating sila sa 10, bakit ganun na lang ang pakiusap ni Abraham sa Diyos? Na kahit 10 na lang, kung makakakita ang Diyos ng matuwid sa lugar na yon, kahit 10, hindi wawasakin ang lugar na yon. Una, ang main concern ni Abraham doon, alam niyo kung ano? Nandoon si Lot. Andoon na kanyang pamangkin. Amen? Nakita niyo ang pagmamahal sa kapamilya? Hindi pa rin nawawala. Alam niya nandoon si Lot at ang pamilya nito. Kaya nakipagtawaran siya sa Panginoon. No? Kahit alam niya
No? Kaya nga, umabot sila sa 10 eh. Panginoon, kung 10 na lang, kulang na lang siguro, sabihin niya yung bilang ni Lot at saka nung mga kasama ni Lot doon. Pero, para maipaiksi natin ang kwento, winasak pa rin ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Bakit? Bakit po winasak pa rin ng Diyos ang Sodoma at Gomora sa kabila ng pakikipag-bargain ni Abraham? Bakit? Ibig sabihin, walang nakitang matuwid kahit 10. Tandaan natin, lunsod po ito. Amen. Lunsod ito. Hindi siya yung barangay, hindi siya maliit na lugar. Pero winasak pa rin. Bakit? Walang nakitang 10. Bilangin mo si Lot. Si Lot, yung asawa niya, yung 2 anak niya, at yung mga asawa din nila, wala silang 10. Kaya nga sila niligtas ng mga angel. Sabi nila, madaliin yung umalis dito, hindi namin magawa ang pagwasa kasi nandito pa kayo. Napakaganda ng kwento po. Anong kaugnayan po niyan? Anong kaugnayan niyan sa panahon po natin ngayon? Anong meron noon sa panahon ng Sodoma at Gomora na hanggang sa panahon natin ngayon ay mayroon pa din? Ano po sa tingin niyo ang sagot? Anong meron noon hanggang ngayon? Meron sila noon hanggang ngayon, meron ngayon. Ano pong meron? Ha? Kasalanan. Amen? Ang kasalanan noon hanggang ngayon, hindi nawawala. Ang mga tao noon na nagkakasala, ang mga tao ngayon, nagkakasala. Masama ang mga nangyari noon. Ano po ang nangyari sa panahon natin ngayon? Masama. Sobrang sama. Amen. Sobrang sama. Kaya, pati microphone ko, dinatalo eh. Hindi naman ito naglolo ko. Hello. Hello, hello. Hello. Amen. Masasama ang mga tao noon hanggang ngayon. Hanggang ngayon, masasama ang mga tao. Gumagawa ng kasalanan ng mga tao noon hanggang ngayon. Sino walang kasalanan? Taas ang kamay. Walang makapagtataas sa atin ng kamay. Bakit? Alam natin na tayo ay nakagagawa pa rin ng kasalanan. Itong kasalanan na to, ayaw na ayaw ng Diyos. Galit na galit ang Diyos sa kasalanan. Galit na galit ang Diyos sa kasamaan. Amen. No? Kaya nga, tuluyang winasak niya ang Sodoma at Gomora. Kung paanong winasak niya noon, ng panahon ni Noah. Bakit ba noon winasak din ang mundo? Nawalan din ang mundo noon ng panahon ni Noah. Nalungkot ang Diyos. Ang mga nilikha mo ganitong ginagawa. Masasama sila, gumagawa sila ng kasalanan. Nakita po natin, ilang beses na nangyari yun. Panahon ni Noah, panahon ng Sodoma at Gomora. No? Na nawawasak, winawasak ang mga lugar. Bakit? Sa kasalanan. Amen. At yung kasalanan na yan at kasamaan na yan hanggang ngayon, meron sa mundo na to. Hindi po siya nawawala. Ano yung mga kasalanan ng mga tao noon na hanggang ngayon meron? Katulad ng halimbawa dito na binasa natin o naikwento ko sa inyo ng maikli, yung lust of the flesh. Yung kagustuhang makipagsiping sa kapwa nila. Kapwa nila lalaki, kapwa nila babae. Kahit rumal-dumal po yun sa harapan ng Diyos. Pero sa panahon natin ngayon, ano na ngayon yung mga ganyan? Hindi ba ginagawa nilang tama? Amen? Hindi ba ginajustify na nila ngayon yan? Na kapag ikaw may sinabing hindi maganda, hindi nila magugustuhan ang sinabi mo sa ganoong uri ng relasyon, sasabihin, ikaw pa ngayon ang mapanghusga. Ikaw ang judgmental.
Na hindi mo na maitutuwid ang mga tao ngayon sa kanilang kasamaan, sa kanilang kasalanan, kasi lalabas, ikaw ang may diferensya. Ikaw ang mapanghusga. Ikaw yung mataas ang standard, hindi daw ang Diyos. Ganun na po yung nangyayari ngayon. So yung lust of the flesh, yung pita, yung kahiligan sa pita ng laman, no? Yung sinusunod hanggang ngayon, nangyayari po yan. At talamak na yung mga pangyayari na yan, ng mga kasamaan na yan. Ano pa? May mga nakasulat lang akong mga kasalanan dito, pero marami pong kasalanan na nakukumit talaga ng mga tao ngayon, bukod dito sa mga babanggitin po natin. Ano ba? Bukod sa lust of the flesh, yung mga kalayawan, yung walang patumanggang pagsasaya, ang gusto na lang ng mga tao ngayon magsaya. No? Yung kung anong gusto ng sarili nila, kung anong gusto nilang magawin, gagawin nila. Anong katwiran nila? Wala naman akong tinatapakan tao. Kaya gagawin ko kung anong nakapagsasaya sa akin, kung anong gusto ko. May masama ba doon kung gawin mo kung anong gusto mo? Wala naman. Pero kung hindi mo na inaalala ang Diyos, doon nagkakaproblema. Amen! Mga kapatid, baka ma-misquote itong mga katuruan po natin, kaya binibigyan po natin ng kaliwanagan. Ano pa? Bukod sa mga binanggit ko na, mga bisyo na hanggang ngayon hindi matapos-tapos, hindi matigil-tigil na mga bisyo ng mga tao. Ang mga bisyo po, marami pong uri ng bisyo yan. Hindi lang yung paglalasing, hindi lang yung pag-iinom, hindi lang yung paninigarilyo, hindi lang yung alak, babae, sugal, hindi lamang po bisyo yan. Kahit mga bata ngayon, lahat ng tao, napakarami ng bisyo na hindi matigil-tigil, hindi maputol-putol sa sistema ng kanilang buhay. Ano yung bisyo na yun? Paglalaro, pagka-gadget, internet, social media. Hindi ba bisyo yan? Wala ka ng ibang gustong gawin kung hindi iyon? Tama po ba? Hindi ba nagiging bisyo yun? Wala ka na ibang gustong gawin kundi maglaro. Amen. Ano pa? Unbelief. Ano yung unbelief? Kawalan ng paniniwala. Kanino? Sa Diyos. Maraming tao ngayon, tanungin mo, saan hindi naaaminin na hindi sila naniniwala sa Diyos? Sasagutin nila, sila'y naniniwala pa rin sa Diyos. No? Hindi lang mga atheist po ang merong spirit of unbelief sa totoo lang. Yung mga atheista, yung mga yan, mga ganitong tao, hindi sila naniniwala sa Diyos. They deny the existence of God. They deny God. Akalain mo, may mga taong ganyan. At hindi lang po sila konti, marami sila. Alam niyo yung mga atheista, mas malala sila sa demonyo. Bakit? Bakit ko nasabing mas malala sila sa demonyo? Demonyo nga kumikilala sa Diyos eh. Ang demonyo nakakapagsabing Jesus is Lord. Basahin natin sa James, nandun yun. Di po ba? Nakipag-ano nga siya sa Diyos eh. Buti pa ang demonyo kumikilala sa Diyos. Itong mga ganitong uri ng tao, yung mga ateista, hindi sila kumikilala sa Diyos. Mas masahol pa sila sa demonyo. Dahil ang demonyo, alam niya na may Diyos. Alam niya. Kaya nga yung mga sinasapian noon anong sabi? Pag nakikita nila si Jesus, Jesus, dalhin mo na lang kami doon sa mga baboy. Hindi ba? Merong ganyan sa Mateo? Nakiusap sila sa Panginoon Diyos natin? No? Na huwag silang kantiin ni Jesus, palipatin na lang sila doon sa mga baboy. Kita nyo, yung demonyo kumikilala sa Panginoong Jesus natin. Pero yung mga ateista, they deny God. And they are saying that there is no God. Psalms 14, verses 1 to 3. Tingnan po ninyo, awit. Yan sinasabi ko, malala pa sila sa demonyo. Awit 14, Psalms 14,
Basahin po natin, sabi dito, wala namang Diyos ang sabi ng hangal. Ito ang palagi nilang katwiran. Kaya naman ngayon ang kanilang buhay, kakilakilabot at kasuklam-suklam. Masasamang gaway kanilang libangan. Wala nang matuwid, wala na isa man. Ang Diyos na si Yahweh mula sa itaas, tao'y minamasdan at sinisiyasat. Tingnan nyo ha, mayroon pa kaya sa sang maliwanag na mga matinong sa kanya'y hahanap? Sa wari wala na, sumama ng lahat, wala nang natirang ang gawa ay tumpak. Hindi po ako may sabi. Ang Biblia. Meron pa ba ngayon talaga na naghahanap sa Diyos? Na naglolong talaga sa Panginoon? Karamihan sa mga tao ngayon, they do not longing for God. They are not seeking for God. Tama po ba? Kaya sasabihin mo, hindi lang mga ateista yung mga merong spirit of unbelief. Maging yung mga tao, hindi na nila hinahanap ang Diyos. Hindi na nila inaano yung Diyos na kailangan nila ang Diyos sa buhay nila. Hindi ba nila aminin, wala silang paniniwala sa Diyos. Ang tanging alam lang nila ay ang pangalan ng Diyos at yun ay ang pangalan Panginoong Jesus. Pero the way they live here on this earth, they don't have God. Tingnan nyo kung gano'n nakasama ang mga tao sa panahon natin ngayon. Amen. Marami po ang mga walang paniniwala sa Diyos. Kasi kung naniniwala sila sa Diyos, alam ng tao na ang kailangan niya para siya'y maligtas ay Diyos. Pero bakit ayaw nilang lumapit? Amen? Tingnan nyo ang sinasabi sa verse 5 ng awit. Yun din, chapter 14. Tingnan nyo. Darating ang araw, sila'y masisindak. Sino? Yung mga nagsasabing walang Diyos. Pag nakita nila yaong mga tapat, nakapanig pala ay Diyos na mataas. Amen? Darating ang araw, masisindak na lang yung mga taong nagsasabing walang Diyos, yung mga taong walang paniniwala sa Diyos. Magugulat na lang sila. Yung mga taong hindi na naghahangad ng Diyos sa kanilang mga buhay. Nasa tingin nila, wala naman nangyayari kung ako'y sasamba. Wala namang nangyayari kung ako'y nananalangin. Wala namang nangyayari kung ako'y susunod sa Diyos. Kaya ganito na lang ako. Hindi ba walang paniniwala yung mga yan? Kasi hindi sila naniniwala na may gagawin ang Diyos. Hindi sila naniniwala na kayang gawin ng Diyos. Hindi sila naniniwala na kayang baguhin ng Diyos ang kanilang mga buhay. So, hindi lang mga ateista yung may, nagsasabing walang Diyos. Maraming tao. Hindi lang sila na-identify as atheist kasi hindi nila ina-accept sa sarili nila na gano'n sila. Unlike ng mga ateista talaga na sinasabi nila sa sarili nila that they are atheists. Amen. No? Pero ano sabi rito ng salita ng Diyos? Darating ang araw, masisindak sila. Pag nakita nila yung mga tapat, sino ang kapanig? Nakapanig pala ay Diyos na mataas. Merong Diyos. Mga kapatid. Amen. So, napakalaking kasalanan yung spirit of unbelief. Yung hindi nananalig sa Diyos o hindi naniniwala sa Diyos. Yun po yung susunod, hindi nananalig sa Diyos. Ano ba yung nananalig? Nananampalataya, nagtitiwala. Alam nyo yung nananalig na kahulugan, pag tinignan po ninyong mabuti, merong kasama dyan, kulang ng pagtitiwala. So, kung nagkukulang ka ng pagtitiwala sa Diyos, ibig sabihin, hindi ka nananalig sa Diyos. Pagka ganon, hindi ka kalulugdan ng Diyos. Sabi ni Jenny, hindi. Sabi rin ng Hebrews 11 verse 6. Basahin po natin. Tingnan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hebrews chapter 11 verse 6. At hindi kinalulugdan ng Diyos, sino? Ang hindi nananalig sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala
Kanino? Sa mga humahanap sa Kanya. Kailangan ng tao hanapin, saliksikin ang Diyos at merong pananalig sa Diyos. Kung walang pananalig sa Diyos ang tao, hindi kalulugdan ng Diyos ang mga ganitong uri ng tao. Pag sinabi po nating tao, maaaring ito ay mananampalataya na o maaaring hindi pa mananampalataya. Dahil meron pa rin mga mananampalataya na kulang, nagkukulang sa pagtitiwala, nagkukulang sa pananalig sa Diyos. Kaya talagang gawin ng Diyos to? Kaya kayang ibigay ng Diyos to? Kaya talagang ayusin ng Diyos to? Remember, anong sabi sa James? Kapag pabago-bagong isip mo, para ka lang daw alon sa dagat. Kung saan ka tangayin, doon ka na lang. Amen. No? So, isa to, itong mga binabanggit natin na mga kasalanan na nakocommit hanggang sa panahon natin ngayon. At ang nakakalungkot po nito, ang nakakakommit nito, hindi lang yung hindi naniniwala, kung hindi pati yung mga mananampalataya ay hindi pa rin lubos na nananalig sa Diyos. Nagagawa pa rin na merong bisyo, may kalayawan. Amen. Sabi nung nabasa ko, kagabi ba yun? Kung buhay si Isaiah, si Jeremiah, si Ezekiel, marahil wala daw makikinig sa kanila. Bakit? Kasi puro negatibo. Kung aanuhin mo, puro negative yung mga prophesy nila. Yung mga sinasabi nila. Nangyari ba yung sinasabi nila? Yes. Ayaw ng tao yung mga ganon. Tama po ba? Ayaw ng tao kapag yan ay sasabihan mo ng hindi na maganda, na ginagawa o hindi ayon sa Diyos. Ayaw na maririnig ng mga tao. Masakit na sa tainga nila kapag ganun na yung usapan. Kapag meron ka ng pinag-uusapang katulad nito, magugulaw ang mundo, merong impyerno, magagalit ang Diyos, ayaw na ng taong makinig sa mga ganitong uri ng pagtuturo dahil ang tanging alam nila, God is love. Bakit hindi ba totoo, Jenny, na God is love? Totoo. Totoo naman, God is love. Tama. Sa sobrang pagmamahal nga niya, binigay niya yung buhay niya sa mga tao eh. Pero anong ginagawa ng mga tao? Hindi ba patuloy pa rin sa kasamaan? Patuloy pa rin sa kasalanan? Ganyan ang mga tao ngayon. Hindi lang noong panahon ng Sodoma at Gomora. Kaya nga winasak ang lugar na yun ng Diyos. Bakit? Sabi niya, napakalaki na ng kasalanan ng Sodoma at Gomora. Ngayon, anong nasa sa isip nyo? Ganon sa sinabi ng Diyos, napakalaki na ng kasalanan ng Sodoma at Gomora. Nakakarating sa Diyos. Palagay nyo ba yung nangyayari sa atin dito sa mundo? Hindi nakakarating sa Diyos siya? Yung mga kasalanan na ginagawa nating mga tao, hindi kaya ito nakakaabot sa Diyos? Tandaan natin, may mga anghel na nagre-report sa Diyos. Amen. So nakakarating sa Kanya lahat to. Lahat ng kasamaan, lahat ng kasalanan, nakakarating to sa Diyos. Kaya nga wala tayong maitatago sa Diyos eh. Wala tayong maililihim sa Diyos. Ano pa? Yung kadalasang nakukumit ng mga tao ngayon na nagiging kasalanan na, yung mga masyadong abala, yung mga walang oras sa Diyos, yung mga busy, yung mga nagsasabing wala akong oras. Jenny, paano naging kasalanan ng sabihin ikaw ay busy? Sige nga, paano nga ba naging kasalanan kapag abala ka? Kasi ako nagiging abala din naman po ako. Ate, talaga namang kapag oras ang pag-uusapan natin dito. Tama po ba? Pag oras ang pinag-uusapan natin dito, ay sasabihin mong hindi lang ikaw ang abala.
Pero paano nagiging kasalanan yung mga walang oras sa Diyos? Tingnan nyo kung paano ito nagiging kasalanan. Pag wala kang oras, na sinasabi mong abala ka sa gawain mo, kung ano man yung pinagkakabalan mo, hindi mo na nagagawa ang isa sa pinakamahalagang utos ng Diyos. Ano yon? 6 na araw sa iyo, 1 araw sa akin. Tama? Sabi mo kasi busy ka. So naano mo na yun? Na-disobey na agad ng tao yun. O abala pa rin ako eh. Pag abala ka pa rin, hindi mo na makuha ang manalangin. Huwag mo sabihin, nag-thank you Lord ako kanina. Hindi ba panalangin yun? Oh yes, panalangin yun. Pero alam mo kung anong dapat na panalangin. Ang ginagawa ng isang mananampalataya na. Tama? So nadi-disobey. Pag sinabi mong abala ka, ay hindi ako nakabasa ng Bible. Wala akong oras eh. Eh di ba mga kautusan ng Diyos to? Ngayon, itong mga kautusan ng Diyos, very basic na hindi mo nagagawa dahil sa iyong kaabalahan. Ano nangyayari? Anong pumapasok? Kasalanan. Tama po ba? Pag sinasabi mo masyado kang abala, wala kang oras sa Diyos, wala ka nang magagawa patungkol sa spirito mo, wala ka nang magagawa para doon sa Creator mo, wala ka nang magagawa para doon sa tagapagligtas mo sana. Kaso hindi binibigyan ng pansin. Yung mismong tagapagligtas, hindi binibigyan ng pansin. Bakit? Kasi wala kang oras. Yung mga hanggang ngayon nagsasabi at hindi sila mapuknat-puknat dahil wala silang oras, darating ang panahon. Anong sasabihin ng Diyos sa mga ganong uri ng tao? Hindi kita kilala. O baka sabihin pa sa'yo ng Diyos, wala kang oras sa akin, di ba? Wala din akong oras sa'yo ngayon. Bakit? Hindi ba kayang gawin ng Diyos yan? Kaya niya. Hindi nga natin alam paano na tayo pag nakaharap tayo sa Kanya. Tama po ba? Hindi natin alam talaga, eksakto, in punto, anong magaganap pagkaharap na natin ng Diyos. Maganda, iyak-iyak na lang tayo sa pagsisisi. Eh, hihintayin pa ba natin yung gano'n? Amen? Kaya, nalulungkot kaming mga nag-e-evangelize. Maraming tao, talaga ang sagot nila, wala kasi kaming oras. Busy kasi kami. May trabaho kasi kami. Nakakalungkot lang po na ang mga tao wala ng oras sa Diyos. Wala ng oras sa Hari. Wala ng oras sa tagapagligtas. Wala ng oras sa Panginoon. Nakakalungkot. Amen? No? So marami kang hindi magagawa patungkol sa iyong tagapagligtas. Kapag ikaw ay abala, kapag ikaw ay busy. Ano pa? Tingnan nyo ha, sinugdahan pa to ng James chapter 4 verse 17. Santiago, tingnan nyo ang sinasabi sa Santiago 4:17. May mga verses po yan, hindi po ito galing sa atin lamang. Galing to sa Diyos. Tingnan nyo anong sinasabi ng Biblia. Ang nakakaalam ng mabuti, na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay, ano nangyayari? Nagkakasala. Kaya sabi ko sa inyo, may Bible kayo, binabasa ninyo yung mga verses na ino-open natin dito, para mismo kayo, nakikita ninyo at nababasa ninyo, anong sinasabi ng Diyos kapag ako'y hindi nakakasunod sa Diyos? Ano nangyayari sa'yo? Nagkakasala ka. Nagkakasala tayo kapag alam mo yun yung dapat gawin pero hindi mo ginawa. Anong alam mo na dapat gawin? Sambahin ng Diyos. Hindi ginawa ng tao. Ano nangyayari sa tao? Nagkakasala siya. Logic lang naman yun. Tama po ba? Kahit saan mo daanin, ganun talaga yung ibig sabihin nun eh. Amen. Alam mo,
ano yun ang dapat gawin pero hindi mo ginagawa, ano nangyayari? Nagkakasala ang tao sa Diyos. At marami pong mga tao ang ganyan. Pero hindi nila aaminin sa kanilang mga sarili na sila'y nagkakasala. Bakit? Pangangatwiranan pa nila, may trabaho ako eh. Masama ba magtrabaho? Hindi. Hindi masamang magtrabaho. Kailangan natin yan para tayo po'y mabuhay sa mundo na to. Uulit-ulitin natin yan, hindi masamang magtrabaho. Pero sa oras na kailangan mo nang mamili between God at saka kung ano yung meron sa mundo na to, doon nga yung sinasabi natin meron tayong battle. Yun yung totoong battle ng mananampalataya. Ano ang pipiliin mo kung nandun ka na sa sitwasyon na yun? Tama po ba? Yun yung totoong battle ng buhay ng mga mananampalataya. Pag nandun ka na sa sitwasyon na kailangan mo magdesisyon, anong pipiliin mo? Yung Diyos o ito? Eh hindi naman natin pwedeng paglingkuran pareho. Sabi sa Mateo, you cannot serve two masters at the same time. You have to choose one. Kailangan mo pumili ng isa lang. At kung alin man yung pinili mo doon, yun ang nagwagi sa'yo. Tama po ba? Bilang mananampalataya na, tayo po'y dapat naninindigan na kung ano ang dapat gawin, kung ano ang tamang gawin. Nang sa ganon, hindi po tayo nagkakasala. Amen. No? Sabi po sa James 4:13-14. Taas lang natin ang konti. Pakinggan ninyo ito. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas, ay pupunta kami sa ganito at gayong bayan, at isang taon kaming titigil doon. Mangangalakal at kikita ng malaki. Hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Sapagkat ang buhay ninyo ay parang aso. Hindi po yun aso ha, aso. Alam niyo yung aso? Usok. Oh, may ano kasi siya eh. May, anong tawag doon sa taas? Apostrophe, no? Ay, hindi siya apostrophe. May kudlit siya. Anyway, may ibig sabihin yun. Paano mo siya i-pronounce? Kaya hindi siya aso. Aso. Sapagkat ang buhay niya ay parang aso. Sandaling lumilitaw at pagdakay, nawawala. Parang si Ate Beth lang. Balak pa namin sanang balikan nung nakaraang Biyernes. Pero wala na pala kaming babalikan. Nawala na siya. Ganun kabilis. Tama to. Ang buhay nating mga tao parang aso. Amen? Sandaling lumilitaw at pagdakay, nawawala. Kaya nga may subtitle to eh. Huwag magmalaki. Huwag magmalaki. Amen? Isang bagay na pinagpapasalamat namin sa Panginoon, sa lahat po ng makakasama po nating hahayo, isang bagay na talagang pinagpapasalamat namin sa Diyos, napatanggap na namin si Ate Beth. Amen. Ngayon, si Lord na po bahala sa Kanya. Basta tayo, ginawa natin kung ano yung nararapat. Ito lang no, hindi natin balak natin, babalikan pa para sana mapag-pray pa. Eh, hindi na niloob ng Diyos eh. Pero salamat sa Diyos, na ipanalangin na siya ng panalangin ng pagtanggap. Gano'ng kahalaga yun? Sa mga ganong pagkakataon, sa mga ganong tao. No? Kaya kung inaano po tayo, kinakausap tayo ng banal na spirito na patanggapin ang tao na to, nakausap mo, patanggapin po natin. Tanggalin na po natin yung hiya natin. Dahil hindi nga natin alam kung ano ang plano ng Diyos. Amen. Katulad nga ng mga nangyayari ngayon. Na tayo, may balak tayo, may plano tayo. Pero hindi na nangyari kasi wala na. Tama po ba? Ang tao ngayon, maraming plano, maraming balak. Parang ganito, yung sinasabi dito, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o ganong bayan at isang taon kaming titigil doon, mangangalakal at kikita ng malaki.
No? Sabi, hindi nyo alam kung anong mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Parang yung kwento rin doon sa Mateo ba yun o sa Lucas? Ano sabi ng lalaki? Puno na yung kamalig ko. Ang gagawin ko na lang, magsasaya, kakain, matutulog, magsasaya. Di ba? Parang ganun, no? Kasi ano na siya, kumbaga, okay na yung buhay niya, mayaman na siya. Parang ganun po sa panahon natin ngayon. Pero ano sabi ng Diyos sa kanya? Hangal! Ngayon din, kukunin ko ang buhay mo. O di ba wala siya? Wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Mga kapatid. No? Kahit yung mga ginagawa natin dito, hindi natin to maipagmamalaki sa Diyos. Bakit? Ito po ay pribilehiyo natin. Privilege po natin ito. Ang paglingkuran siya, ang sambahin siya, na tayo ay tumugon. Salamat sa Panginoon. No? At makikita po natin talaga ngayon na ang mga tao, kapag hinahayuhan namin, mas marami yung walang interes. Wala naman silang interes pakinggan kung ano man yung sasabihin mo. Wala silang interes marinig ang salita ng Diyos. Bakit? Abala sila sa maraming mga bagay. At hindi na nila gustong marinig kung ano man yung gusto mong sabihin na ipakilala ang Panginoong Hesus sa mga tao. At matindi po ang battle natin ngayon, mga kapatid, dito sa iglesia. Kita nyo ha, paano hindi natin sasabihin na kasama natin ang Diyos? Kaya lalo po akong nai-inspire. Kahit na minsan nalulungkot ako sa bilang natin. Pero alam nyo, nai-inspired at namamotivate ako. Alam nyo kung bakit? Alam kong nasa atin ang Diyos. Bakit? Sa tuwing tayo ay may ginagawa, ito, puspusan ng paghahayo natin dito sa lugar na to, dito sa Purokdo, sa mga kapitbahayan natin dito. Gumagalaw ang kaaway. Hinahadlangan niya yung mga tao na pumunta dito, na sumamba sa Diyos. Katulad lang ng nangyari kanina kay Tess. May usapan kami nung Friday. Ang ganda-ganda ng usapan po namin doon. Susunduin niya si Nanay Denang. Kaharap yung mismong ate. Nandoon silang dalawa. Maayos ang pag-uusap. Kaninang umaga, pinagkaisahan ng kapatid natin. Hindi pinasama si Nanay Dena. Hindi ba battle yan? Kaya napakahalaga ho ng pagsama. Pagsama ninyo sa pag-ayo. Pagsama ninyo sa pananalangin. Ganyan na po yung mga nahahayuhan ngayon. No? Meron kang mahahayuhan, gusto, pero may diferensya sila. Hindi nila kayang maglakad. Mahirap po yung daan. Totoo naman. Dahil yung meron dito po isang lalaki na paralyzed po siya, hindi siya tatagal maglakad ng, lalo na po pangit yung daan natin, bako-bako. Hindi ba hadlang yan? Kailan ba maaayos yan? Pati yan, isasama sa panalangin. Amen. No? Ganyan kumikilos ang kaaway. Sabi nila, nung pinatanggap nila yon, yung ate ni Nanay Denang, umiiyak pa. Wala nang problema sa pag-iyak. Demonyo nga nagsasabi, Jesus is Lord. Di mo ba? Kaya niya magpanggap, kaya niya magmukhang anghel. Kaya niyang pagandahin ang sarili niya sa harapan ng mga tao, ang kaaway. Bakit? Kasi nga, ayaw niya
Ayaw niya kung ano man yung plano ng Diyos sa buhay ng mga tao, hahadlangan niya na agad yan. Pinuputol niya na agad. Gumagawa na siya agad ng paraan para yung tao mismo ay hindi makasamba sa Diyos. Biro mo yung may katawan gusto, yung mga nasa paligid niya, sila yung hindi pumayag. No. Amen? Ganyan na kasama ang mga nangyayari sa mundo po natin ngayon, mga kapatid. Ngayon tayo, kung tutulog-tulog tayo hanggang ngayon, ganyan na yun nangyayari. Ano sa tingin nyo? Kahit naman hindi na po natin basahin, alam nating lahat, darating ang panahon, magugunaw ang mundo. Tama? Sa ayaw at sa gusto po natin, mawawala ang lahat. Bakit? Nakasulat na yan eh. Mawawala ang lahat. Anong matitira? Salita ng Diyos. Ngayon, magugunaw ang mundo, mawawala ang lahat. Nasaan ka? Saan ako ngayon? Ano na mangyayari sa atin? Kung mawawala na ang mundo, saan tayo? Natatanong ba natin yan? Pinaghahandaan po ba natin yan? Kung magugunaw ang mundo, saan tayo? Napaka-creepy naman ang sinasabi ni Jenny. Hindi yung creepy. Bakit? Katotohanan yun eh. Katotohanan na mangyayari at mangyayari po dahil hindi naman ako nagsabi. Nakasulat sa Biblia. There will come a time. There is no time. Pati yung oras at panahon, mawawala. Lahat mapaparang. Parang yung nangyari noong panahon ni Noah at noong nangyari sa Sodoma at Gomora at ngayon mangyayari uli yun. Papalitan ito ng Diyos ng bagong langit at bagong lupa. Pero bago mangyari yun, magugunaw ang mundo sa pamamagitan ng apoy. Amen. Nakasulat pa rin sa Biblia yan na magugunaw ang mundo sa pamamagitan ng apoy. Kaya kung nagre-reklamo tayo dito ng napakainit, mga kapatid, mas mainit sa impyerno. Kung dito hindi ka na nasisiyahan, mas lalong hindi tayo masisiyahan doon. At hindi masisiyahan ang mga tao doon. Ang mga tao ayaw pumunta doon. Pero yung lifestyle nila doon papunta. Kaya hindi ang Diyos ang nagdadala ng tao sa impyerno. Kung hindi yung sarili niya mismo ang dinadala niya doon sa impyerno. Bakit? Binibigyan tayo ng Diyos ng panahon, ng pagkakataon, ng pagmamahal, ng pag-ibig. Pati buhay niya, binigay niya na. Manampalataya lamang tayo. Manampalataya, manalig ang mga tao sa Kanya at sumunod sa Kanya. Anong ginagawa ng mga tao? Ginagawa ba nila? Tanong. Katulad nun sa Sodoma at Gomora. Panginoon, may makikita ka kayang 50 matuwid. Baka hindi natin alam, may nagtatanong na rin ng ganyan. In the spirit world. Di ba? Di natin namamalayan na may mga ganun na. Ngayon, yung sarili mo, tingnan mo, tiyakin natin. Saan nga ba ako? Ako ba'y naaaari pang matuwid? Matuwid pa ba ako sa harapan ng Diyos? Praying a prayer of acceptance is not an assurance of salvation. Tandaan po ninyo yan. Ay, nang tumanggap na ako sa Panginoong Jesus. Pinag-pray nila ako, tumanggap na ako. That is not an assurance of salvation. Kung hindi naman sumunod yung tao na yun pagkatapos siyang sumunod sa panalangin, hindi siya sumunod at hindi siya sumasamba sa Diyos, paano magkakaroon ng salvation niya? Kasi sabi mismo ni Pablo, maintain your salvation. Tama po ba? Hindi sapat yung tumanggap ka ng panalangin, tinanggap mo yung Panginoong Jesus bilang Hari at Diyos tagapagligtas. As a matter of fact, that is just the beginning. Yun yung panimula. Para makapagsimula kang manampalataya sa Diyos. Pero hindi doon nagtatapos.
Kasi marami ngayon, ganun yun eh. Pag tumanggap na sila, okay na sila for everything. Hindi po ganun. Revelations 21, 1-8, sabi po rito, pahayag. Malapit na po tayong matapos. Revelations chapter 21, verses 1-8, katunayan na magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa, na magugunaw ang mundo. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila. Mangyayari pa lang po ito. Amen? Mangyayari pa lang po ito. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Verse 5. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay. O, kita nyo? At sinabi niya sa akin, isulat mo, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi pa rin sa akin, kay Juan po ito, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ng walang bayad na tubig mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang kakamtan ng magtatagumpay. Mangyayari yon sa tao kung siya ay magtatagumpay. At ako'y magiging Diyos niya. Siya na may magiging anak ko. Maliwanag po yun ha. Verse 8. Subalit malagim ang kasasapitan nino ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapi, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Sila ibubulit sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Ngayon, sabihin niyo sa akin, sino nagsasabing walang impyerno? Ano to? Kasi merong mga katuruan na wala daw impyerno. Ang sasapitin ng mga ganitong tao ay malagim, sabi nga sa verse 8, kung hindi po sila magbabago. At yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling. Marami pa pong ganyang uri ng kasalanan, mababasa po natin yan sa Thessalonica, yung mga ayaw ng Diyos, yung mga kasalanan na talagang kinasusuklaman ng Diyos, wala po silang magiging lugar. Sabi sa Thessalonica, yung mga ganong uri ng tao ay walang magiging puwang sa kaharian ng Diyos. Amen. Mga kapatid, ang kasalanan ay kasalanan. A sin is a sin, hindi asin. Kasalanan ay kasalanan. Pag sinabi ng Biblia na kasalanan, hindi mahalaga ang opinion ko o ang opinion nyo o ng kahit sino mang tao, kahit yan ay sikat pa. Hindi mahalaga ang opinion o sasabihin ng sino man. Basta sinabi ng Biblia kasalanan, kasalanan. No justification. Bakit natin sinasabi to? Maraming kasalanan ngayon, maraming baluktot ngayon, ginagawan tuwid. Tama. Marami ng baluktot ngayon na pangangatwiran, ginagawa ng matuwid. Pag sinabi ng Biblia na kasalanan, kasalanan po yun. Kahit na sikat pa yung nagsalita, na daig nyo pa yung Diyos kung manghusga, kung magsabi ng ganito, ganito, ganito. That doesn't matter. Kahit sino pa yung nagsasalita. Kahit makapangyarihang tao pa sila. Pag kasalanan, kasalanan. Amen.
Bakit ko ito sinasabi? Maraming mga sikat na tao ngayon, kahit sila po, natutwist nila ang katotohanan. Bakit? Nakabase sa kanilang sariling opinyon at paniniwala yung kanilang mga sinasabi. Maraming nagkakagulo dyan doon sa kakatapos na Halloween. Celebration of Halloween. Maraming nagkakagulo dyan. Bakit sinasabi daw ng Kristiyano na hindi dapat sineselebrate yun, pero may mga Kristiyano na nagse-celebrate, di ba? Na ano nyo yan? Ano ba sabi pa ng ilan na magagaling? Wala naman sa Biblia ang salitang Halloween. Bakit nyo sinasabing bawal? Marami pong nagsasabi niyan. Napakarami ng tao ngayon ang gagaling. Ang gagaling magmensahe. Oh. Wala naman talaga sa Bible yung Halloween. Pero isang verse nagsasabi, abstain from all evil. 1 Thessalonians 5:22. Ay yung bang Halloween, gawain ba ng mabuti yun? Gawain ba ng makadiyos yun? Hindi, costume lang naman to. Eh yung pinagugatan nga nun eh. Yun kasi yung ano doon, yun yung question doon. May pinagugatan yan, may history yan. At yung mismong founder ng Satanic Church ang nagsasabi na natutuwa sila kapag ang mga Kristiyano ay nakikiisa sa mga ganitong gawain. Founder ng Satanic Church nagsasabi nun. Sila na mismo nagsasabi, natutuwa sila. Sila mga satanista. Ngayon sasabihin ng mga Kristiyano, masyadong mapanghusga ang mga tao. Hindi ko rin pwedeng sabihin, wala, ganun talaga paniniwala nila yan. Hindi! Pag sinabi ng Biblia na kasalanan, kasalanan yun. Kahit ano pang sabihin mo, kahit sino ka pa, kahit sikat ka pa. Kahit napakaganda pa ng pagkakasabi mo, mali. Amen. Mga kapatid, matuto tayong manindigan sa katotohanan, matuto tayong manindigan sa salita ng Diyos, matuto nating panindigan ang ating Diyos. If it is a sin, it's a sin. Hindi naglay ako, maliit lang. Pero ano sabi, saan pupunta yung mga sinungaling? Nabasa naman natin, di ba? Nasa Revelation 21, verse 8. Pwede naman natin ulit-ulitin yan. Sino yung mga duwag na sinasabi doon? Yung mga takot sa multo? Hindi! Yung mga duwag na sinasabi doon sa Revelation, yun yung mga mananampalataya na pero ayaw alam mo yung makipaglaban, panindigan ang salita ng Diyos, ayaw panindigan ang pananampalataya, ayaw panindigan kung ano kanyang pinaniniwalaan sa harapan ng maraming tao, natatakot, duwag. Natatakot kung anong iisipin ng ibang tao sa kanya, pero hindi siya nahihiya kung anong iisipin ng Diyos sa kanya at kung anong sasabihin ng Diyos sa kanya. Maraming Kristiyano ganyan. Hindi marunong manindigan. Kaya nga sinabi sa Biblia, stand firm in your faith. Stand firm in the truth. Yun yung battle natin ngayon. Manindigan ka. Ano yung tama? Ano yung mabuti? Ano yung totoo? Yun ang panindigan mo. Kasi huwag ang magalit na sa'yo ang lahat ng tao. As long na alam mo, nasa Biblia at yun ang sinasabi ng Diyos. Wala ka namang magagawa kung magalit sa'yo yung mga tao. Pero maliligtas ka ba nila kung iisipin mo yung galit nila? Sige, sagot kayo. Maliligtas ba tayo ng mga tao kung sila man ay magalit sa atin sa pagsasabi natin ng totoo? Kaya ba nila tayong iligtas? Hindi. Tingnan mo yung katabi mo ngayon, kapatid. Tanungin mo siya, kaya mo ba ako iligtas? Hindi, tanungin nyo. Kaya mo? Hindi natin kaya at walang may kaya. Tanging ang Panginoong Yesus natin. Dito tayo lalapit sa tagapagligtas, doon sa tunay na nagmamahal sa atin.
Kahit pa, sabi nga, kahit pa nag-iisa ka na lang na tumatayo sa katotohanan, okay lang yun. Kasi nga, ang mundo natin ngayon, kung ano yung mali, ginagawa na nilang tama. Kung ano yung kasalanan, hindi na yun yung kasalanan. Pansinin niyo kung hindi totoo to. Yung nagsasabi ng totoo na yun ay mali, sila yung nagiging masama. Tama? Sila yung nagiging masama. Yun namang mga gumagawa ng kasamaan, ng kasalanan, nakala mo mga aping-api, mga kawawang-kawawa, nandoon ang simpatya ng mga tao. Doon sa mga akala mong naaapi, akala mo talagang tinatanggalan ng karapatan. Pero sa totoo, lahat ng karapatan nasa kanila na. Dahil ang tao, napakalaya niyang gawin ang anumang kanyang maibigan. Nawa tayo po ay datnan ng Panginoon o mapabilang doon sa mabubuti. Na kapag may nakipag-bargain, Panginoon, kung meron 10, doon sa SCN. Diba? Mas masarap yun. Na mapasama ka doon sa taong matuwid. Bakit? Aalisin na talaga ng Diyos ang mundo na to dahil sa sobrang kasamaan at sobrang kasalanan. Ngayon, the bottom line, the lesson of the sermon, saan ka naroon pag wala na tong mundo na to? Saan ako naroon? Ngayon, pipili ka. Saan mo gusto? Tama. Sino ba pipili? Di ba tayo naman ang pumipili para sa sarili natin? Tayong nagdidesisyon para sa sarili natin? Kahit pa i-advise na sa iyo lahat ng magagandang advice, sa bandang huli, ang magdidesisyon, yung tao pa rin. Tama po ba? Ikaw pa rin at ako pa rin magdidesisyon sa buhay ko. Ngayon, pumili tayo. Saan mo gusto pag nawala na tong mundo na to? Saan mo gustong i-spend yung second life mo? Pipili lang naman tayo and we have to decide. Siyempre, gusto natin sa piling ng ating Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, huwag na tayong makiisa doon sa kung ano ang mga kaganapan sa mundo ngayon, sa mga kasalanan, kasamaan. Hindi ko sinasabing perfecto po tayo, pero huwag tayong makiisa. Kung kinakailangan yung manindigan, manindigan kayo. Kung kinakailangan yung pumili ng tama, piliin mo yung tama at mabuti. Hindi ka papabayaan ng Diyos kapag pinili mo siya, kapatid. Hindi tayo papabayaan ng Diyos kapag pinili natin ang ating Diyos. Marami ng patotoong ganyan. Pinili ang Diyos. Kaya nga, babalik tayo sa Matthew 6:33. Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you as well. Just believe and trust our God. Amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Dalangin ko po, meron po tayong natutunan sa umaga na to. Hallelujah. Salamat, Panginoong Yesus. Hindi po madaling mabuhay sa mundo na to ngayon. Kasi talagang yung mali at kasalanan, yun na yung nagiging tama. At yun na yung nagiging mabuti. Ganun na yung kalakaran ng mundo ngayon. Pero kami bilang mga anak mo, patuloy na sumasamo kami sa iyo, Panginoong Yesus. Bigyan mo kami ng lakas. Bigyan mo kami ng tapang upang harapin, O Diyos. Harapin ang mundo. Manindigan kami kung ano ang sinasabi mo. Manindigan kami kung ano yung tama. Manindigan kami kung ano yung mabuti. Gawin namin kung ano yan sa tingin namin, yun yung dapat namin ginagawa upang hindi po kami nagkakasala. Panginoon. Nawa, O Diyos, hindi man namin alam, hindi man namin nakikita o naririnig. Nawa, kami po ay kasama doon sa inaari mong matuwid. Doon na makakasama, na gustong makasama sa iyo, Panginoon. Pagdating ng araw na alisin mo na
ang langit at lupa at papalitan mo ng bagong langit at bagong lupa kung saan makakasama ka na ng mga tao. Yung pangako mo doon sa Revelation, Lord God. Makakasama ka na ng mga tao ng palagian. Doon walang pagluha, walang kamatayan, walang sakit karamdaman, walang kagutuman. Bakit? Kasama ka na namin. Kaya Lord, patatagin mo ang bawat isa sa amin. Patatagin mo kami, palakasin mo kami, pagtibayin mo ang loob namin, pagtibayin mo mga pananampalataya namin, maging ang paninindigan po namin, ang prinsipyo po namin bilang mananampalataya, O Diyos. Banal na Espiritu, palagi mo kaming samahan. At kami, O Diyos, ay manindigan sa kung ano ang tama, kung ano ang totoo, at kung ano ang mabuti. Dahil nais namin, Panginoon, na pagdating ng araw na talagang haharap na kami sa iyo, Lord, yung matutuwa ka sa amin. Nawa yun ang maganap. At tulungan mo kami, God, na mangyari nga po yan habang nandito kami sa mundo na ito, O Diyos. Hallelujah. At salamat, Panginoon, sa buhay mo na ipinagkaloob mo. Sa lahat ng tao, kasama na kami doon. Ito yung gawain na gusto mo na alalahanin ka namin. Gusto mo alalahanin namin yung pagkamatay mo doon sa krus ng Kalbaryo. Kung anong mga sinakripisyo mo, kung anong mga binigay mo, ginawa mo, alang-alang sa mga tao. Yun ang gusto mong alalahanin namin, Panginoon. Kaya Lord, nagpupugay kami sa oras na to at nagpapasalamat kami every time na merong communion, Panginoon. Bakit kami masaya kapag may communion? Kasi meron kaming pribilehiyo, O Diyos, na maalala ka namin at gawin namin ang mga bagay na to na makasunod kami, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Kaya dalangin po namin as we partake this communion element, Lord God. Hallelujah. Ano man ang mga karamdaman ng mga pisikal na katawan, ng mga magpapartake nito, Lord God, tutunawin mo, lulusawin mo, tatanggalin mo, at papalitan mo to ng iba yung kalakasan, iba yung buhay, iba yung espiritu, iba yung puso na nagmumula tanging sa iyo lamang, Panginoon Jesus. Kaya salamat po, bless mo po, Panginoon, ang communion elements na to, God. Hallelujah. Manatili po tayo sa presensya ng pananalangin habang tayo po ay naghihintay sa ating pong mga communion. Salamat, Panginoong Jesus. Tinataas po namin ang tinapay na to, Lord, na kumakatawan, O Diyos. Doon sa physical na katawan mo na nagtamo ng napakaraming sugat, na sumalo ng lahat ng sakit, na dapat kaming mga tao ang makakaranas noon, pero hindi mo pinahintulot dahil sa sobrang pagmamahal mo sa mga tao. Kaya salamat, Lord. Thank you, Lord God, for your amazing love. Kainin po natin. Gandang din, O Diyos, ang katas ng ubas na to, God. Yung dugo mo, paulit-ulit ang sinasabi namin, napakalinis. Kasi wala ka naman talagang kasalanan. Pero naging kasalanan ka para sa aming lahat, para sa mga tao, O Diyos. Kaya salamat po. Salamat sa pagliligtas.
Simula noon hanggang sa ngayon na naririto kami sa mundo na to, talagang nililigtas mo po kami, Panginoon. At hanggang sa mga darating pang panahon, patuloy na umaasa kami ng iyong kaligtasan. Inumin po natin. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord.